Pabor ang Department of Foreign Affairs sa isinusulong ng muling pagpapatupad ng deployment ban ng mga Pilipino sa Kuwait. Anila, dapat ting dagdagan pa ang mga pulisiyang poprotekta sa mga OFW. Narito po ang aking report. Dalawang araw matapos malamang maling katawan ng OFW sa Kuwait na si Jenny Alvarado ang naiuwi sa bansa. Dumating ang totoo niyang labi at agad isinailalim sa autopsy. Sa Rodriguez Rizal, nakaburol na ang biktima. Ayon sa kanyang pamilya, ang sabi sa kanila ng amo ni Jenny, namatay siya matapos masuffocate sa pagsusunog ng uling. Bagay na hindi nila pinaniniwalaan. Para sa kanila, may foul play sa insidente dahil puno raw ng pasa ang kanyang labi. Sa Senate hearing, ikinuwento ng mga kaanak ni Jenny ang mga pang-aabusong naranasan ng kanilang ina sa kanyang Kuwaiti employer. Nagsabi na po yung mother ko na kinukulong po siya sa mismong bahay pag umaalis po yung amo niya. Yung mga pagkain niya po, like pinapagalitan na po siya pag sobrang dami na pong pagkain. Imbestigahan natin DMW and OWA and the DFA yung anggulong foul play. Ayan na kinukulong, hinihipuan, hindi pinapakain na maayos. Titingnan po natin yung criminal aspect of the case that we will file. Taong 2018, nagpatupad ng total deployment ban sa mga OFW pa Kuwait matapos matagpuan ang bangkay ni Joanny Dimafilis sa loob ng freezer ng kanyang amo sa Kuwait. Pero nilift ito matapos magkaroon ng kasunduan sa Kuwait na dapat ay may dagdag na proteksyon sa mga OFW. Kabilang doon ang karapatan nilang itago ang kanilang mga pasaporte at mobile phone, karapatan sa pagkain, pabahay at health insurance ng mga employer. Sa kabila nito, hindi tumigil ang mga kaso ng mga pang-aabuso. Noong 2023, natagpuan ang bangkay ni Julie Biranara sa disyerto ng Kuwait matapos umunong patayin at gahasain ang anak ng kanyang amo. Ipinag-utos na muling pag-aralan ang bilateral labor agreement sa Kuwait. Itinigil ang deployment sa Kuwait ng mga first-time overseas worker at ipinatutupad pa rin daw hanggang sa ngayon. Ipinanukala sa Senado ang pagpapatupad ng deployment ban. Even if I have to talk to the President about this, and I will, ibalik natin siguro yung ban. Wala na munang new deployment. Stop. Yung mga nandun ngayon, may kontrata, sabihin, gusto nila mag-renew ng kontrata, okay ako. Kaya lang, wala nang bago. Kung ano yung natitira doon, yun na yun. Tapos, renew ng contract sila, okay. Pabor naman dito ang Department of Foreign Affairs. Mahirap daw kausap ang gobyerno ng Kuwait tungkol sa dagdag na polisiya para mas maprotektahan ang ating mga OFW. Pero pwedeng gamiting bargaining chip ang deployment ban. I believe that when you mentioned na kailangan mag-reinstate ng ban, that's one incentive for Kuwait to agree. Kung marami raw requirement at briefing para sa mga kababayan nating magtatrabaho sa Kuwait, ganun din daw dapat sa mga employer. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News.